principal and supervisor there. Because I remember not too long ago, when we were doing stories about education, we went to a far-flung province. I think it was in Samar. Maaga kami gumising dahil ang kinocover namin istorya ay yung mga pagbukas ng klase. Dahil kaya sinabi ni Secretary Ministro, every year, pare-parehong problema. Siguro 10 taon na nakaraan. At nandun kami sa classroom, nandun kami sa school ng mga 6:30 na umaga. Kasi alas 7 yung klase, di ba? Inaantay namin yung pagdating ng mga estudyante. May isang maliit na bata, siguro grade 2 siya, na bago paligo. Basa pa yung buhok niya, maganda yung pagka-plancha ng kanyang t-shirt, at nakaupo siya sa ilalim ng isang puno. So, in-interview namin siya, sabi namin, bakit ka nandito? Sabi niya, iniintay namin ang teacher namin. So, mga alas 8:30 na, hindi pa dumadating yung teacher, tinanong namin siya, nasaan yung teacher niyo? Nung tinanong namin yung mga tao doon, ang sabi sa amin, hindi daw, baka daw hindi nakasakay ang teacher dahil nasa isang bundok pa nakatira yung teacher. At yung classroom na pinuntahan namin ay lupa lang yung sahig, walang mga silya at butas-butas yung building. So, para sa amin, nagsalamin yun ng isang siguro sitwasyon ng edukasyon sa ating bansa. Ako po ay isang mamamayan na buo ang aking paniniwala na sa edukasyon tayo makakaangat. Dahil sa ang Pilipino, sabi namin ni Secretary Ministro, ay napakatalino at napakalawak ng ating talento na magiging magaling. Ang kulang lang sa atin ay ang tinatawag na opportunity. So, yaman-yaman at tayo ay nasa isang biyahe papunta sa pagbuti ng ating edukasyon, sistema ng edukasyon. Nais kong anyayahan ang ating mga kasama sa jeep ba ng edukasyon o bus. Dapat bus para marami tayong makasakay, di ba? Nais ko pa yung anyayahan na bumalik dito sa ating entablado. Kasama din namin si Luz Sabinas Vedra Omigo. Siya po ay isang public school teacher na nagtapos sa Ateneo de Manila University. Ang kinuha niya po ay bachelor's degree in biology at specializing in science and English. Lou, please join us. Wow, para classroom talaga to, no? Ang mga teacher na po dito. Okay, ang pangalawa natin panaunin ay si Pichi Fabiano. Siya po ay ina ng 5 bata. Ang pinakamatanda ay 15 taon. Si Jeffra. At ang pinakabata ay 5 taon pa lang. Wala na sa eskwela ng pang-bunso nyo, no? Na-enroll ko na po ngayon. Na siya, 5 years old pa lang? Kasi po may bago po batas eh. Kailangan po 5 years old nakatulog na po sila sa eskwela. Wow! By the time 10 years old siya, genius na siya, no? Po kasi mahaba yung panahon po ng pag-aaral ng mga bata. Kaya kailangan po 5 pa lang nasa eskwela na po sila. So, may homework na. Ang hirap ng buhay na yan, ah. Okay, ang susunod natin panaunin ay si Dr. Justados ng San Antonio. Siya po ay may career ng 27 years, right, Dr. Antonio? 27 years in education. Siya po ay naging school teacher, school principal, at schools division superintendent. Pinag-usapan niya yung kakulangan ng resources ng ating mga eskwelahan, kakulangan ng libro, kakulangan ng classrooms. Makita mo nga yung pictures ng mga toilet, katili talaga. At siya po ay nagtapos ng kanyang PhD in Education from the University of Newcastle in Australia and a Master of Leadership and Management in Education degree. And last but not least is our favorite brother, Secretary Brother Armin Luisto. Cool Secretary. Si Brother Luisto ay
has been in education since the day he was born. He took up his master's in arts in religious education and values, education at De La Salle in Manila, and earned his Doctor of Educational Management at the University of St. La Salle in Bacolod. He was also conferred a doctoral degree in Humane Letters, honoris causa, at the La Salle University in Pennsylvania in 2004. Si Brother Arvin sa Curriculum Vitae ay naging presidente ng napakadaming asosasyon and not only that, from La Salle University, from the La Salle University system. He is still with UNESCO, and he was president of the CEO for Education. Well, umpisa na muna natin ang ating biyahe. Umarangkada na tayo. Vroom, vroom. Sana may gasolina, no? Pero yung mga electric cars naman ngayon, hindi na maubusan ng gasolina. I'd like to open the floor to questions from the audience. Kung meron kayong katanungan, meron kayong puro-puro, tungkol sa narinig natin sa napakagandang inilahan ng ating mga panauhin ngayon tungkol sa Go Education. Meron ba tayong mga katanungan from the floor? Kung yes, please identify yourself, what planet you come from. Good morning, I'm Rod Magaro, I'm a vlogger. I'd just like to ask if, how is the program integrates internet in the curriculum? And number two is, there's a pledge of donation from Bayan and Pamparalan which has covered 10,000 classrooms to be built by public schools. Is this for exclusively elementary or high school? Isa muna ha. Yung internet daw po, brother, how integrated po ba dito sa jeepney natin? May internet pa? May wifi ba? Alam mo, yung nilista namin yung 5 kakulangan, hinihintay ko lang na mabawasan at pinan para magdagdag tayo ng bago. Sa Tommy ko, dalawa yung matatanggal natin, yung seats at saka yung textbooks. At ang ipapasok namin na bago ay yung connectivity at saka internet equipment. Palagay ko, ang revolusyon sa edukasyon, papasok yan kapag naglagay tayo ng IT sa education. Meron din mga kakulangan, ibang kakulangan na pwedeng masolusyonan kapag meron tayong akma na IT program na nakapasok sa ating curriculum. Sa pangkasalukuyan, yung ating mga high schools, meron tayong mga 7,000 high schools. Lahat ng mga ito, mga 80% ay meron ng mga computer laboratories. Yung isa na rin natin last year ay yung sa elementary schools naman. Kaya lang sa elementary schools, meron tayong 38,000. Pero kailangan mag-shift na rin tayo. Hindi pwede tayong mag-aaral ng mga bata ng computer sa isang computer laboratory. Ito'y luma na. Kailangan sa loob mismo ng classroom, magamit yung IT sa pedagogy. At ito na yung sunod na hakbang para sa edukasyon. Masisiguro natin na yung bata sa pinakamalayong eskwela na inisita ni Cheche noon, hindi lamang maayos yung tingting na butas-butas at saka yung flooring na lupa. Pero dapat, kung ano ang meron sa bayan, yun din ang mga resources na meron sa pinakamalayong multi-grade school. At the only way to do that is to bring in technology. Ang kailangan natin siguraduhin ay hindi basta-basta ang technology. Kailangan siguraduhin na ang teknolohiya na ito ay akma para sa pedagogy at saka dun sa edad ng bata. Napakaganda nung sagot nyo, brother, na dapat akma. Dahil nga, kung masyadong advanced o yung mga tinuturo ay hindi akma dun sa lugar na yun, baliwala rin. Meron siyang ikalawang katanungan tungkol sa classrooms. Ito po ba daw ay para sa private schools lang? Di ba yung natanong mo? Kung elementary or high school. Elementary or high school lang yan. Yung kakulangan na nilagay natin kanina, na nag-umpisa tayo ng 66,800. Nakapagtayo tayo ng mga 16,000 noong unang taon, 2010 to 2011. At sa itong 2011 hanggang 2012, nakapagtayo
bibili tayo ng mga home, ito maging kumulang mga 15,000. No? Sa budget sa 2012, na magtatapos sa December, ang ating program construction, kasama na yung public-private partnership na ito'y gagamit ng bagong teknolohiya. Ang ating sinusulong ay yung prefab para mas mabilis ang installation. Meron tayong kumulang mga 40,000. So, yung 10 moves at saka yung suporta ng iba't ibang mga private sector groups, foreign funds, ay doon nakalaan doon sa 10,000 na kakulangan pa natin. At ito'y sana ay, ito'y pangkalahatan na. Kasama rin ito yung intern, yung elementary, at saka sa